Ngayon namang gabi mga kapatid ay pag-aaralan po natin sa titulo ng ating lesson, Halloween, tungkol sa Halloween. At may katanungan dyan, dapat bang ipagdiwang ng mga Kristiyano ang Halloween? Nararapat ba sa atin na magkaroon ng bahagi sa celebration na yan ng Halloween? So, ang version ng Biblia natin gagamitin sa ating aralin ay gaya pa rin ng dati sa Tagalog ay ang Biblia. Yan ang main natin, reference. Yung Tagalog ang Biblia. At sa English naman ay yung New King James Version, maliban na kung babanggitin. Ngayon, sa ating katanungan nga, dapat bang ipagdiwang ng mga Kristiyano ang Halloween? Dapat ba tayong magkaroon ng bahagi dyan? O tingnan natin, bago natin masagot yan, at palagay ko masasagot natin yan kapag pinag-aralan natin ang kasaysayan ng Halloween. Ano ba ang kasaysayan ng Halloween? Saan ba nagsimula yan? Ang Halloween mga kapatid ay isang pagdiriwang na isinasagawa tuwing October 31. Ang tradisyon na yan mga kapatid ay nagsimula sa nung sinauna, yung ancient na paganong Celtic Festival na kung tawagin nila ay Samhain Festival. Yang Samhain Festival mga kapatid, yan ay kung kailan ang mga tao, yung mga tao yung mga Celts, ang tawag dyan, yung mga Celts, sila nagdadaos ng Celtic Festival. Yan yung panahon na kung kailan sila tuwing October 31 ay nagdadaos sila ng bonfire, no? Nagsisindi sila ng malaking apoy at meron sila mga ritual na ginagawa, mga pagans yan, mga ancient pagans yan ng Celtics. Na sa panahon na yan, kaya sila merong ganyang mga ritual sapagkat sila ay naniniwala kapag October 31, sa kanila yan yung panahon na katapusan ng kanilang harvest season sa Europa yan. Nagsimula sa Central Europe at lumaganap yan dun sa Western Europe, umabot yan hanggang sa mga bansa na doon sa Europa, saan ba mga bansa umabot yan? Sa Western Europe, sa Great Britain, no? Sa Ireland, at France, at umabot yan hanggang Espanya. Ngayon, sila kasi naniniwala kapag October 31, yun yung panahon na ending na ng harvest season nila. Papasok na yung madilim na winter time, mahabang winter. Sa Europe kasi, ang winter, mga kapatid, ay matagal ang gabi kaysa sa araw. Gaya din sa Pilipinas, pero doon mas matindi ron, no? Mas mahaba ang gabi sa winter kaysa sa araw. At sila, naniniwala sila sa panahon na yan ng October 31, yan ang panahon na yung boundary ng mga degdig ng mga patay at degdig ng mga buhay, yung boundary nun sa pagitan nun ay napakanipis. Numinipis sa pag dumarating yung October 31. At kaya sila nagdadaos niyan kasi sa kanilang paniniwala na kapag October 31, kung manipis ang boundary ng degdig ng mga patay at degdig ng mga buhay, ay yung mga espiritu, kaluluwa, yung mga ghosts na galing doon sa kabilang panig ng degdig ng mga patay, lumalabas daw, gumagala. Ngayon, para maitaboy sila, nagsasagawa sila ng ganyan mga ritual para hindi sila malasin daw. So, yan ang kanilang ginagawa, yung mga paganismo ngayon. At yan nagsimula pa, ma-develop yan, 1,200 years bago pa isinilang ang Panginoong Kristo dito sa lupa. Lumaganap yan sa maraming mga bansa sa Europa dahil nag-migrate sila sa iba't ibang lugar. Galing sila sa Central Europe, lumaganap yan hanggang sa Western Europe,
So, kumalat yan, tradisyon na yan. At marami silang naiwang mga pamana sa kanilang kultura, paniniwala, na hanggang ngayon may mga nagsasagawa niyan. Ngayon, nung panahon na yan, paano ba naging Halloween yung festival ng yung tinatawag na Celtic Festival? Ganito kasi ang nangyari niyan, mga kapatid. Hindi naman Halloween ang tawag nila yan. Noong panahon ni Pope Gregory III, noong 834 AD, yung March 13 na All Saints Day nila, dati pala March 13 yun, ginawang November 1. Bakit ginawang November 1? Yung tinatawag nila ngayong All Saints Day. Kasi parang ginawa nilang pangkontra yan dun sa mga paganong nagdadaos nga ng Samhain Festival para makakontra yan. So inilipat nila ng November 1. Dahil alam nila na tuwing October 31 nagsasagawa ng Samhain Festival yung mga pagano ng mga ritual tungkol sa mga patay. So kinontra yan ng simbahang Katoliko at sa pamamagitan ng paglilipat ng petsa. At yun ay tinawag nilang All Saints Day. At yung gabi, yung October 31, bago yung All Saints Day, sa atin, di ba, tawag sa All Saints Day ng November 31? Undas, di ba? O, yung gabi bago magundas, tinawag yan na Hallows Eve. Ang ibig sabihin ng Hallow, ibig sabihin lang nun, banal. So, yung October 31, tinawag ng simbahan niya ng All Hallows Eve. All, banal kasi yung Hallows, di ba? All Saints Day. Iyon yung Eve, Disperas. Parang New Year's Eve, Christmas Eve, ito naman, All Hallows Eve. Ngayon, sa kalaunan, yung salitang All Hallows Eve, naging Halloween sa katagalan. So, ano yung All Hallows Eve? October 31. Kaya yung October 31 sa katagalan na All Hallows Eve, naging Halloween na ang tawag. So, yan ang origin, mga kapatid, nung katawagan na Halloween ng October 31, no? So, ganun yan, mga kapatid, no? Nagdadao sila ng mga ganyan, ng mga ritual na naipakita natin, mga bonfire, at nakamaskara pa sila ng mga costumes ng mukhang mga multo rin, mukhang mga maligno, upang lumayo sa kanila. Upang lumayo sa kanila yung mga multo, hindi sila masumpa daw, at nagmumukhang multo sila para paglabas nila ng bahay nila ay hindi sila mapagkamalan na mga tao, kundi mapagkamalan sila na mga multo. Kaya pala may mga costumes na ganon, na mukhang mga zombies, mukhang mga halimaw, para maisip daw ng mga masasamang espiritu na magkakamag-anak lang tayo, no? Parang ganon lang, no? So, yun ang ating nasa liksik, ang ilang bagay. Ngayon, kasama dyan sa tinatawag na Halloween ng mga Celtics, yung tradition din, no? Kaya nga pala yung kahulugan ng salitang hallow. Doon ayon sa Cambridge Dictionary, ibig sabihin ng hallow, to give something great importance and respect, often because it is very old. So, pagrespeto yan. Verb yan yung hallow. Parang nire-respeto mo. Pagre-respeto yan, pagbibigay ng malaking kahalagahan at respeto, kadalasan dahil ito ay napakatanda na. So paggalang nila yan sa diwa ng pinag-uusapan natin, in-apply yan sa paggalang sa mga namatay na. So yun ang ibig sabihin ng hallow. Diyan ayon sa Cambridge Dictionary. At sa Catholic nga, yung salitang hallows, mga banal. So kaya tinawag nila yun na, di ba kanina, na All Hallows Eve, yung October 31. Disperas kasi, no? Ngayon, may mga tradisyon dyan na nakapaloob dyan ng mga Celtics. At ngayon, hanggang sa panahon natin ngayon, ito nga yung simbolo ng Halloween, di ba? At isa sa mga tradisyon ngayon, sa kasalukuyang panahon, sang-ayon sa Wikipedia, yung trick or treat. Trick or treat. Yan ay nabasa ko lang sa sa Wikipedia, yung libreng encyclopedia sa internet. Ang sabi ng Wikipedia,
yung tungkol dyan sa trick or treat. Yan daw pinaniniwala ang nagsimula yan noong panahon nga ng Celtic, kasama doon sa Samhain Festival, na yan ay lumaganap sa Ireland, Scotland, at sa mga ibang mga isla ron. Yung kapistahan niya, mga kapatid, ay pinaniniwala ang nag-ugat pa nga 1,200 years bago ang ating Panginoong Kristo na may silang. So mga sinaunang practices ng mga pagano yan. Yung pagano, yan yung mga sistema na reliyon na sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, maraming mga spiritual na paniniwala tungkol sa mga patay, sa mga spirit world, kung tawagin. So, kaya mga kapatid, yung kaugalian na yan ay lumaganap sa buong Europa, sa maraming mga bansa ron. Ngayon itong trick or treat ay nagbago yan. Nagkaroon ng evolution yan. Yung tinatawag na trick or treat. Naging ano na yan naging sa panahon natin ngayon, naging gawain na yan ng mga kabataan, ng mga bata sa western countries, halimbawa sa United States at sa ibang bansa sa Europa. Na ano bang ginagawa diyan sa trick or treat na tinatawag? Ito yan mga kapatid, Kaya meron tayong nakikita sa mga palabas dahil di naman tayo nakakarating sa Amerika. May mga bata naka-costume sila, kumakatok sila sa bahay-bahay, at pagbukas ng may-ari ng bahay, i-recite nila, trick or treat. Parang isang katanungan yan Ano gusto mo? Trick or treat? Yung treat dyan, mga kapatid, yung parang ganito yan sama ka sa akin, ititreat kita sa Jollibee, sa McDonald's, ititreat kita. Ibig sabihin, may ibibigay ka. May ibibigay ka sa kanya dahil gusto mo siyang ilibre. Bibigyan mo siya ng pagkain, etc. O ganyan, kakatok yung mga bata sa bahay-bahay, doon ang galing yan sa Celtic Festival, kung tawagin. Kasi ang ugat niya sa Celtic Festival, naniniwala sila, yung mga Celts, naniniwala sila during time ng Samhain Festival. Yun na nga yung panahon ng October 31, at kung tawagin ngayon Halloween. Yun yung panahon na, yung gabing yun yung panahon na lumalabas yung mga masasamang espiritu para maitaboy nila yung mga masasamang espiritu para hindi pumasok sa kanilang bahay at masumpa sila. Naghahain sila ng mga pagkain, ng mga masasarap na pagkain doon sa labas ng kanilang pintuan. Para nang sa ganun, mapayapa nila yung mga masasamang espiritu at makasundo nila, maging mabait sa kanila. Parang gano'n, So, gano'n din yun. Doon ang galing yan yung trick or treat. Dahil, anong gusto mo? Bibigyan kita ng trick? O bibigyan mo ako ng treat? Magka-rhyme Ang ibig sabihin niya, mga kapatid, yung mga bata dyan, naging tradisyon na yan Nung araw, ginagawa yan ng mga Celtic during time ng Samhain. Sa ibang bansa, mukhang itong picture na to kundi sa England, sa Amerika siguro to. Yung mga bata naka-costume ng mga nakakatakot, mukhang mga witch, at kung sino yung pinaka nakatatakot na mukha dyan, yun ang pinaka magandang costume. Nakita nyo, At natutuwa yung mga tao sa ngayon dahil nakikita nila yung mga anak nila na ang babata pa, mukhang demonyo na. Ang cute naman ng mga demonyo yan, mga halimaw na cute, gagala-gala sa kalsada, kakatok sa bahay, tatanungin ka, trick or treat? Alam nyo mga kapatid, yung tradisyon na yan Ito pa pala yung isang costume. Di ba? Papangitan di ba? Kung sino pinakapangit at kung sino pinakanakatatakot, yan ang magandang costume daw pag Halloween. Ika nga, nagtatakutan yung mga tao sa mga costume na yan. At mapapansin natin, mga costume na yan, puro costume ng may anyo ng kadiliman sa digdig ni Satanas. Nakita natin, yan yung tradition, di ba? Sa pag may Halloween party, maski sa Pilipinas may Halloween party at minsan sa mga opisina, lalo na pag walang pandemic,
Buti na lang may pandemya, so wala mo na mga parties ngayon. Pero pag walang pandemya, o, di ba, pag October 31 o malapit na October 31, malapit ang Halloween, minsan may mga opisina pa, mga kumpanya na may nagkakasundo sila, magkakaroon sila ng ganyan, papasok sila naka-costume na ganyan. Na kailangan mukhang mangkukulam ka, mukhang vampire ka. So, ganun yun, no? Kaya lang itong tradition ng trick or treat. Kaya ganun ang tanong, trick or treat? Kasi kapag hindi ka nagbigay ng candies, na mga anumang goodies na ibibigay mo, mga pera, regalo, kadalasan mga candy, mga bata, no? Pag hindi ka nagbigay, bibigyan ka namin ng trick. At kadalasan ng trick yan, ibig sabihin, nandyan yung ibabandalize namin yung bakuran mo, yung pintuan mo. Pag sinabing ibabandalize, parang dudumihan namin. Dudumihan daw nila. Katulad nito, yung larawan na nakita ko, yung example ng trick or treat. Ayan, siguro yung may-ari ng bahay na nandun sa likod, hindi nagbigay. So, ginawa ng mga kabataan na yan, nagsabit sila ng mga toilet paper doon sa punong kahoy. O, parang binababoy nila. So, ganun yun. At alam nyo yung kasaysayan na yan, no? Umabot yan sa sukdulan na naging masama yan. Actually, masama na nung una, pinanggalingan. So, naging masama yan na naging violente. Yun ang ibig ko sabihin. Aking nga nakita dito sa Chicago Tribune, no, babasahin po natin na in-screenshot ko to doon sa internet. Isang portion to ng artikulo sa Chicago Tribune tungkol dyan sa trick or treat. At sabi dito, in Chicago, tires were sliced in 1921. Pinaghihiwa raw yung mga gulong. Real estate offices were burned in 1922. Nagsunog pa ng mga opisina ng mga real estates. At sabi pa rito, a store owner died of smoke inhalation in 1923 when his shop was set on fire by tricksters. Dahil siguro ayaw niya magbigay, ito yung trick na napala niya. Sinunog yung kanyang tindahan at siya na-suffocate doon. Namatay siya doon sa suffocation ng sunog, no? At sabi pa rito, in Evanston, of all places, Evanston daw, the same year, nung taon din yun, nung 1923, a couple hundred boys were arrested for vandalism. O marami, mahigit 200, halos 200 mga bata ay inaresto dahil sa pagbavandalize. Siguro hindi sila napagbigyan ng treat, kaya nag-trick sila. O, tapos a 1925 Halloween party in Orden Park ended with police shooting at kids. Nagkaroon ng marahil ng kaguluhan dyan. Dahil yung mga kids, siguro naging violente na, nagkabarilan na. So nakita nyo na mga kapatid, no, yung masamang tradisyon ng paganismo ay naminana ng mga makabago yan before Second World War na yan. Yung mga Celtics, nung panahon pa ng yan. Yung Samhain Festival, hanggang ngayon meron pa rin yan. Yung Samhain Festival, yung mga nagdiriwang yan, yung mga naniniwala sa mga divination, sinasagawa pa rin yan, nagse-celebrate pa rin sila. Pero nakita nyo, naging epekto, no? Dahil niyakap ng mga tao yung tradisyon na yan, napunta sa Estados Unidos, galing Europe yan, mga taga USA, mga immigrant yan noong una, mga galing Europa, pinuno ang ang Amerika di ba? O dala-dala nila yung iba riyan, yung iba. So malaki rin naging influensya na nakita niyo naman yung balita sa Chicago Tribune. At yan mga kapatid, dahil sa mga pangyayaring yan, ginawa ng aksyon yan siyempre ng gobyerno. At pinagbawal na yan. Ang ginawa na lang, pilit na nagtulong-tulong sila na wag na lang gawin yan. Pabayaan na lang natin yung mga bata ang gumawa niyan. Yung mga bata, yung mga malilit na bata. Mag-ready na lang tayo ng mga candies. O gano'n nangyari, no? Nagkaroon ng evolution yung tradisyon na yan. Pero galing yan doon sa masamang tradisyon ng Samhain Festival. So, yan yung
Yan yung tinatawag na bahagi ng kasaysayan ng Halloween. At meron pa, makikita nyo yung simbolo ng Halloween, palagi merong malaking kalabasa. Yung malaking kalabasa na nakikita natin dyan, no? Yan, yung mga ganyan, di ba? Yan kung tawagin yan mga kapatid, Jack-o'-lanterns. Jack-o'-lanterns. Si Jack, pangalan ng tao yan yung pinagmulan yan na naging lampara. Yan yung mga bilog-bilog na yan, yung kung tawagin yan mga pumpkin. Yung pumpkin, mga kapatid, yan yung winter squash. So, kalabasan pang winter, literally. Inukit yan, tinanggalan ng laman, tapos nilagyan ng butas at nilagyan ng ilaw doon sa loob. At mapapansin nyo, mukhang may mga pangil, mukhang mga multo di ba? Pero ngayon, kinatutuwaan na lang yan. Naging parang magandang dekorasyon, no? During Halloween. Pero diyan makikita nyo, mga kapatid, yung kasaysayan niyan, galing din nung panahon ng Celtics sa Europa. Mahaba ang kwentong kutsero tungkol dyan. Pero kung isa-summarize natin, galing yan kay mga kapatid may isang tao raw. Sangayon dun sa tradisyon ng Celts, no? Sa Celtic Festival nila, may isang tao daw na kung tawagin ay Stingy Jack. Ibig sabihin ng stingy, yung kuripot. Ito daw si Stingy Jack ay nakipag-kontrata kay Satanas. Isa-summarize ko lang, doon na tayo sa dulo. Nakipag-kontrata siya kay Satanas na kapag namatay siya, ay hindi dapat kunin ni Satanas ang kanyang kaluluwa. Devil, no? Si Satanas naman ang devil pagdating sa Biblia. Sa tradisyon, tawag nila ron, devil. So si Stingy Jack ay nakipagkontrata kay Satanas na huwag kukunin yung kanyang kaluluwa kapag namatay siya. Dumating ang panahon na namatay siya. So ano nangyari sa kanyang kaluluwa sang-ayon doon sa alamat na yung kanyang kaluluwa ayaw tanggapin ng Diyos sa langit. At si Satanas naman, diyan nga sa kwentong yan, si Satanas na sinungaling, mukhang merong word of honor. Lamat lang naman yan. Alam naman natin si Satanas, wala namang word of honor yan. O para to pa rin ni Satanas ang kanyang salita kay Stingy Jack. Hindi nga niya pinapasok sa impyerno. Alam niyo, mga anong kwento yan, ang kwentong kutsero lang yan. Kasi unang-una, ang impyerno sa Biblia, yan lumalarawan sa tinatawag na dagat-dagat ang apoy. At si Satanas, hindi naman nag-ahari dyan sa dagat-dagat ang apoy. Iahagis nga sa dyan para parusahan magpakilanman pagdating ng araw ng paghukom. Pero ano nangyari sa mga paniniwala ng mga tao? Ang paniniwala ng mga tao, ng bata ako, ganun din ang paniniwala ko nung di pa ako nag-aaral ng Biblia. Na si Satanas meron trono doon sa impyerno. Na yun tatawa-tawa pa siya. Pag may dumating na kaluluwa, sasabihin niya, matagal na kitang hinihintay, welcome dito sa impyerno. Walang ganon sa pagtuturo ng Biblia. Yung impyerno sa banal na kasulatan, yun kumakatawan doon sa dagat-dagatang apoy na doon iahagi si Satanas. Doon para parusahan ng walang hanggan. So hindi siya nag-ahari ron. Ayaw ni Satanas sa impyerno. Ayaw niya na mapunta siya ron. Kailangan doon siya nakadestino dahil sa kanyang kasamaan. So balik tayo dyan sa kwento nga mga kapatid. No? So ganon, como hindi tinanggap si Stingy Jack dyan sa impyerno, anong nangyari sa kanya? Binigyan na lang siya ng isang baga, yung nagbabaga na magsisilbing ilawan ng kanyang kaluluwa dahil kung hindi siya pwede sa langit, hindi siya pwede sa impyerno raw. So nagpagala-gala na lang siya rito sa lupa at siya ay lumilitaw, mga kapatid, tuwing October 31. No? So gano'n yun, kaya naging simbolo yan ng Halloween. So yan ang ating tinatawag na munting kasaysayan ng Halloween. So nakita nyo kung saan nanggaling yung Halloween na yan. Yung Halloween na yan, bagamat hindi naman tinawag na Halloween yan nung araw, kaya naging Halloween yan dahil nga itinapat ng simbahang Katoliko, yung tinapatan nila yung Samhain Festival na October 31, tinawag nilang na All Hallows Eve hanggang sa lumaon naging Halloween. Hindi naman kasalanan ng simbahang Katoliko kung bakit tinawag na Halloween yan. Kinukontra nga nila yan in fairness naman, no? At ayaw nga nila yan Nadidinig ko sa mga
mga pronouncement ng mga kaparian pag in-interview sila, ayaw nila na yung mga Katoliko ay magdiwang ng Halloween. Sapagkat yan tungkol nga kay Satanas yan, tungkol sa mga demonyo yan So, ganun yun. Kaya obvious na obvious, mga kapatid, yung ating kasagutan sa tanong ng ating titulo. Halloween, dapat bang ipagdiwang ng mga Kristiyano? Obvious na ang kasagutan yan, hindi dapat. Ngayon, dito naglatag tayo ng mga biblical na mga kadahilanan, bagamat yung Halloween, hindi naman nakasulat sa Biblia, yung salitang Halloween. Pero yung mga kamukha niya nakasulat sa Biblia. Hindi naman nakasulat sa Biblia, kaya hindi raw bawal, sabi ng iba. Alam niyo, mali yung ganong argumento Kung hindi nakasulat sa Biblia hindi mo na pwedeng ipagbawal. Ang totoo niyan, yung shabu ba nakasulat sa Biblia? Hindi naman nakasulat sa Biblia ang shabu sa palagay ninyo, biblically, tama ba na ang isang Kristiyano gumamit ng shabu o mga ipinagbabawal na droga? Hindi dapat, di ba? Isang kasalanan yun, biblically. Pero may mababasa ka bang shabu sa Biblia? Wala kang mababasang shabu. Kaya wag nating hanapin yung salitang Halloween sa Biblia. Pero yung mga pinagagawa dyan sa Halloween ay nasa Biblia. Katulad din ng shabu, yung pinagagawa ng mga nagdodroga ng shabu, nasa Biblia. O ganun din ang Halloween. Yung Halloween, hindi dapat ipagdiwang ng mga Christians. Nakita nga natin na sa kasaysayan pa lang, mukhang talagang hindi. Maliwanag na hindi tayo dapat magkaroon ng bahagi dyan. Ito, naglatag po ako ng 7 kadahilanan. Maring dahilan, o maring hindi umabot ng 7 yung iba. Pero for the sake of our study, meron akong inilatag na 7 mga dahilan kung bakit hindi dapat makipagdiwang ang mga Kristiyano ng Halloween o sa Halloween. So, meron tayong 4 na dahilan yan sa taas at dito sa baba yung 3 kadahilanan. Isa-isahin po natin yan, mga kapatid. Mabilis lang ho naman to. Ang Halloween kasi, yung unang dahilan kung bakit hindi natin dapat ipagdiwang ang Halloween. Ang Halloween kasi, mga kapatid, ay una-una nag-ugat sa paganismo. Hindi na natin kailangan ng further na paliwanag dyan. No? Nakita naman natin na sa paglalatag sa inyo ng kasaysayan, galing sa paganismo yan. Napakasama pala ng kasaysayan yan. Bakit ako magdidiwang yan? So, yung Halloween, galing sa paganismo. At ang karagdagan pa dyan, mga kapatid, dyan sa paganismo na yan, merong tinatawag na practice ng divination. Divination. Ano ba yung divination? Alam nyo kasi ganito yan. Hanggang sa kasalukuyang panahon natin, nabasa ko lang ito at ako'y naniniwala naman dito at marami kasing referensya na nagsasabi na bukod doon sa pinagmula ng Halloween, may dadagdag pa natin sa ibang referensya ng Halloween, yung mga tagasunod, yung mga nagpa-practice ng witchcraft, pangkukulam, o may kaugnayan niya sa divination. Etong gabi, paggabi ng Halloween, October 31, ginagamit nila yun dahil nandun nga din yung kanilang paniniwala sa Samhain Festival. Na yung gabing yun, manipis nga yung pader o yung kung ano man yung boundary sa pagitan ng mga daigdig ng mga patay at daigdig ng mga buhay. Kaya pag October 31, itong mga nagpa-practice ng witchcraft, ay yan yung panahon na nagtatangka sila na makipag-usap sa mga patay sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng divination. Gumagamit sila ng mga divination na mga technique, mga spiritual na na mga technique na ginagamit nila para makausap yung mga espiritu. Dahil October 31 kasi Halloween, maraming espiritu raw na masasamang espiritu, kaya kung ano mang ghost yan, na pagala-gala na nakakalabas doon sa kanilang daigdig at nagpupunta sa daigdig ng mga buhay. So, yun yung kanilang paniniwala. So, yung divination, mga kapatid, ano ba yung divination? Diyan sa paganismo, may divination. Nabanggit yan sa Biblia, kaya meron tayong Hebrew word niyan, nung salitang divination. Nabanggit yan sa Deuteronomio 18:10. Ginamit yan bilang salitang kesem. Nang ibig sabihin ng kesem, mga kapatid, ay dito na sa Tagalog yung ating babasahin. Wala pala Tagalog. No? Sa English na lang. Ang ibig sabihin ng tanggalin mo na natin yan.
Ang ibig sabihin ng salitang kesem sa Hebrew, doon sa Biblia, no? Sa Deuteronomio 18:10, ang sabi dyan, a lot, also divination. No? Ibig sabihin kesem, divination including its fey, oracle. Pag sabi oracle, yan yung mga salita na spiritual na salita yan Ano mang spiritual, maaaring sa Diyos, maaaring sa demonyo. No? Divination, divine sentence, witchcraft. May kugnayan sa witchcraft pag sinabing kesem. So, ano ba ibig sabihin ng divination? The practice of seeking knowledge of the future or the unknown by supernatural means. Yan daw yung practice, yung gawin na naghahanap ka ng kaalaman, knowledge tungkol sa future. Yung mga panghuhula, kaya sa Biblia, bawal yung mga panghuhula. Or the unknown, yung mga bagay na hindi mo alam, gumagamit ka ng divination. Yan ang practice nila. At ang isang example na binigay ng dictionary, example daw, the Celtic art of divination. So nakita nyo, no? Yung Celtic, yung mga Celts, gumagamit kayo, lalo na doon sa mga nagpipista ng Samhain Festival. Hirap i-pronounce, no? So, gano'n yun, mga kapatid. No? Tingnan natin ang sinasabi sa banal na kasulatan. Noong panahon pa ng Old Testament, ito'y sinabi ni Moises sa Israel nung papasok na sila sa lupang pangako. Abot mata na nila ang lupang pangako. Pero ang bilin ni Moises, ang sabi, pagpasok mo sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag ka mag-aaral gumawa ng ayon sa mga karumal-dumal na gawain ng mga bansang yon. So, pinagbawal ni Moises yun na pagpasok mo ron, huwag niyong pag-aaralan yung ginagawa ng mga bansang yan. Sabi nito, tuloy natin, huwag makakatagpo sa iyo ng sino mang nagsusunog sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae bilang isang handog, nanghuhula o manggagaway o engkantador o mangkukulam. Yung naka-highlight na manghuhula, may katapat niya sa English divination. So, pinagbabawal ng Panginoon Diyos yan. Mga practices ng mga pagans. Mga pagans kasi yung kanilang aabutan dun sa lupang pangako sabi pa rito, o gumagamit ng anting-anting. Ano may anting-anting, di ba? Katulad ni Nardong Putik, gumagamit ng anting-anting. O nagpapagamit sa masasamang espiritu, o sa lamangkero, o sumasangguni sa mga patay. Sa English yan, basahin natin sa English. Or one who conjures spells. Nadidinig yan, di ba? Mga magic spells, di ba? Or a medium siya yung spiritista, Or a spiritista, no? Or one who calls up the dead. Yung mga kumakausap sa mga namatay. Di ba merong ganun sa Pilipinas? At sa ibang mga bansa merong ganun. Halimbawa, yung lolo mo namatay, maraming asyenda na iwan. Ang problema, hindi mo alam kung saan yung mga titulo ng lupa. Hindi man lang naibiling kung saan baul niya ibinaon yun. Tatawag ka ng espiritista para kausapin yung lolo mo. O yun di ba? Yung mga spirit of the glass, yan yung mga kasangkot dyan na kinakausap mo yung mga kaluluwa na mga namatay na. So, nakita nyo, bawal yan sasabihin na iba, wala namang masama dyan dahil hindi ka nakakapinsala ng kapwa mo, wala raw masama. Hindi ka raw nakakalabag sa mga batas ng gobyerno, hindi raw masama. Kung ganun ba, hindi masama? Masama nga sa Diyos, pinagbabawal nga ni Moises yan Dahil ang katwiran dyan, sumunod na talata, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito, ay karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na gawain ito, ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo. Karumal-dumal yan sa Panginoon. Hindi masama kahit hindi ka lumalabag sa anumang batas ng pamahalaan. Dahil freedom mo yan, freedom of religion. Kaya sabi sa inyo, hindi lahat ng religion tama. Hindi ko wala kang nilalabag na batas ng tao. Yan, labag yan sa batas ng Diyos. O sasabihin nila, hindi naman sa Halloween yan no? Yung Halloween nag-ugat sa paganismo. Ugat lang naman yun ang akala natin na okay, hindi nga natin ginagawa yung espiritista,
Wala tayong ganon, hindi tayo nanguhula, wala tayong divination. Okay lang magdiwang ng Halloween. Isipin nyo na lang, kaya mo bang sikmurain yan, kapatid? Na yung ipinagdiriwang mo galing sa paganismo? Abay, sino ba ang naluluwalhati mo riyan? Kapag natutuwa kaya ang Diyos? O mula dyan sa unang dahilan natin, no? Pupunta tayo sa ikalawang dahilan natin. Yung Halloween, mga kapatid, hindi nakakaluwalhati sa Diyos. Dahil niluluwalhati ng Halloween si Satanas. Si Satanas ang naluluwalhati riyan. Dahil tingnan natin ang ating paligid, mga kapatid. Gamitin lang natin ang common sense natin. Kapag ikaw ba'y nagdiwang ng Halloween, nagsuot ka ng costume ng halimaw, no? Na yung anak mo binihisa mo ng cute na halimaw, binihisa mo ng cute na Satanas. Matutuwa kaya ang Diyos sa'yo? Abay kapatid, kung pag sinabi mong baliwala sa Diyos yan, hindi ko alam kung saan ka umuhugot ng prinsipyo mo. Isipin mo yung anak mo, gawin mong vampira. Di ba? Alam niyo, hindi natutuwa ang Diyos yan. Sabi nga rito, masusunod ba natin itong sinabi ni Pablo sa unang Korinto 10:31? Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Maluluwalhati kaya ng Diyos kung ang isang kapistahan ay nagtataguyod ng katatakutan, ng mga horror. Hindi naluluwalhati ang Diyos dyan. Lalo na dyan sa Halloween na yan, bukod sa galing sa paganismo yan, pag ginawa mong secular ngayon yan, ginawa mong modern, hindi pa rin matutuwa ang Panginoon Diyos sa yan. Kaya dito mga kapatid, mag-isip-isip po tayo. Ano man daw ang ating ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Meron pa nga, 10:31 yan ha. Meron pa sinasabi rito si Apostol Pablo sa 10:20, kalinya yan. Bago dumating yan 31, may mga pinagsasabi rito si Pablo tungkol sa relasyon ng mga practices ng mga paganismo tungkol sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Ito po ang sabi niya. Hindi, sinasabi ko na mga bagay na inihahandog ng mga pagano ay kanilang inihahandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo maging kasama ng mga demonyo. So ayaw ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, ayaw din ng Diyos na tayo magkaroon ng fellowship with demons, sa mga demonyo. Yung Halloween na yan, para ka nakikipag-fellowship sa mga demonyo. Sabi nga rito sa tuloy pa natin ang basa, hindi ninyo may inuman ng kopa ng Panginoon at ang kopa ng mga demonyo. Kayo hindi maaaring makisalo sa mesa ng Panginoon at sa mesa ng mga demonyo. Hindi pwedeng maging flexible ka dyan sa pagkakataong yan. Na pwede ka rito sa kaliwa, pwede ka sa kanan. Hindi pwede. Sapagkat kung sa Panginoon ka, sa Panginoon ka lang, hindi ka nga pwedeng ito, example niya sa Santa Cena. Hindi ka pwede makipag-participate sa Lord's Table, doon sa dulang ng Panginoon, doon sa mesa ng Panginoon. Doon sa communion, kung tawagin na ba. Pero hindi communion yan. Yan yung Lord's Supper. Hindi pwedeng naglo-Lord's Supper ka, tapos nakikibahagi ka dyan sa kapistahan ng mga demonyo. Yung Halloween, kapistahan ng mga demonyo yan. Tuwan-tuwa yung mga demonyo kapag tayo nakikipag-participate dyan. Ano ba sabi rito? Tuloy natin ang basa. O atin bang papanibuguin ang Panginoon? Tayo ba'y higit na malakas kaysa sa Kanya? O isang babalayan. So nakita natin yan sa pangalawang kadahilanan natin. Niluluwalhati ng Halloween si Satanas. Hindi natin naluluwalhati ang Diyos. Hindi tayo napapalapit sa Diyos kapag ginagawa natin yan. Napapalapit tayo kay Satanas. So, ganun yun, no? So, punta naman tayo sa ikatlo. Nagtuturo sa mga bata ng masamang pag-uugali. Yun lang sinabi ko sa inyo kanina eh. Yung trick and treat. No? Magka-rhyme kasi, no? Trick and treat. Pag hindi mo ako binigyan, isasalaula ako yung bahay mo. Magtatapon ako ng toilet paper dyan. Bagaman, pinagbawal yan talaga ngayon sa ibang mga lugar. Sa halos lahat siguro, siyempre, ng modern society na ngayon, ginawa na lang nila yung magbigay na lang kayo ng candy. At alam nyo, yung tradisyon na yan, mga kapatid,
Makikita nyo, hindi nagtuturo ng ano yan, ng mabuting bagay. Ang itinuturo niyan sa mga bata ay masasamang bagay. Masasamang bagay, biro mo, turuan mo yung anak mo na sa ibang bansa nga. Buti sa atin, walang ganun eh. Na yung bata kakatok sa bahay mo, tatanungin ka, ano gusto mo? Gagawa ako ng trick o bigyan mo ako ng treat? Walang ganun. Pero unti-unti pumapasok sa lipunan natin yan. Lately lang, no, isang taon, nagulat ako eh. Dito lang sa barangay namin, mga bata kumakatok sa mga bahay. Para baga naghihintay na bigyan mo ng candy. Hindi ako nagbibigay. Dahil bakit? Pwede ko naman silang bigyan ng candy ng ibang araw eh. Ayoko lang silang konsintihin doon sa ganong pag-uugali o sa ganong tradisyon. Tradisyon yun, wala naman silang ginagawa masama, oo. Pero ayokong taniman sila ng bagay na okay, natutuwa sila, natutuwa ang maraming mga tao sa ganong mga bagay na yung mga bata mukhang mga cute na mga halimaw. Ayaw natin ng ganon na bakit ba na dahil lang sa katuwaan, okay lang? Dahil masaya tayo? So, pinasasaya tayo ng mga ganong activities? Masaya nga, nakikita ako eh. No, wala pang pandemya, meron dito sa barangay namin na masasaya ang mga tao eh. Nanonood pa nga ako eh. Dahil ang daming multo sa kalye, hapon na hapon eh. Ang daming mga maligno na nagkakatuwaan. Masaya nga mga tao, pero diyan ba tayo huhugot ng kasiyahan? Diyan ba tayo huhugot ng katuwaan natin, ng kagalakan? Hindi. Ang mga Kristiyano, hindi kailangan ng mga bagay na yan, na controversial pa, na paghuhugutan natin ng kaligayahan. Sabi nga rito sa Awit 37:4, sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya, at ang mga nasa ng iyong puso, sa iyo'y ibibigay niya. O saan ba dapat tayo humugot ng kaligayahan, mga kapatid? Yan ang dapat na ituro natin sa mga bata. Hindi yung, manghingi ka ng candy. Hindi ganun, mga kapatid. Ang ituro natin sa mga anak natin, dapat sa Panginoon sila humugot ng pinagmumulan ng kanilang kaligayahan. Dapat maligaya ka sa Panginoon. Paano ka liligaya sa Panginoon? Kailangan mapalapit ka sa Diyos. Turo nga rito, no? Imbis na turuan natin mga bata ng mga ganyang mga tradisyon na questionable. Maraming question yan di ba? Turuan na lang natin ang sinasabi ng Biblia na sa Panginoon sa Panginoon ikaw ay magpakiligaya. Magpakiligaya ka sa piling ng Panginoon. Doon ka sa paning ng Diyos. At makikita mo ang tunay na kagalakan at ang tunay na kaligayahan. At ibibigay sa iyo ng Panginoon kung ano man ang desire ng puso mo. Yung desire ng puso mo, magiging maayos yan Magiging malinis yan kapag ikaw ay nagpapakaligaya sa Panginoon. At ituro natin sa mga bata yan. Sabi nga rito sa Proverbs 20:6, sanahin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito tatalikuran. Ano ba mga daan na dapat lakaran ng mga anak natin? Doon natin sila sasanahin. Bata pa lang, tinuturoan mo na ng katatakutan. Tinuturoan mo pa na, lalo na sa ibang bansa, tinuturoan mo pa ng mga salitang trick or treat. Parang isang threat yun, no? Yung nagiging threat nagiging threat yung treat. Gusto mo, ititrick kita o bibigyan mo ako. Ano ba yan? Parang kinukonsinti natin yung mga ganong masasamang tradisyon. Kaya ang isang Kristiyano, hindi dapat na makipagdiwang ng Halloween sapagkat yung Halloween may tradisyon yan na nagtuturo sa mga bata ng masamang pag-uugali. Kalalakihan ng bata yun nakita niyo naman, di ba, yung mga iba't ibang mga tradisyon na kinakalakihan ng mga tao. Dahil sa mga masasamang tradisyon, nakakalakihan nila, paglaki nila, yun na rin ang ginagawa nila. Hindi po, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, dun tayo sa turo ng banal na kasulatan. So, yun po ang isang dahilan, nagtuturo sa mga bata ng masamang pag-uugali. At isa pa, binibigyan ng Halloween ng isang lugar si Satanas. Ang ibig sabihin ng isang lugar si Satanas, parang binibigyan mo ng pagkakataon, ng opportunity, ang Diablo.
Sabi nga rito sa Efeso 4:6 hanggang 7, 4:26 hanggang 27. Magalit kayo, ngunit huwag kayong magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Yung 27 ang tumbok natin na huwag natin bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Kaya natin binasa yung 26 para makita nyo lang kung saan nang galing. Kasi nagsimula yung talata sa 27 ng salitang at. So, yung 27 i-discuss natin. Huwag natin bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Huwag natin bigyan ng place. Kaya sinabi ko dyan binibigyan ng Halloween ng isang lugar si Satanas. Kasi sa New King James Version, nor give place to the devil. Sa sa yung rendering ng ng English Standard Version and give no opportunity to the devil. Huwag natin bigyan ng pagkakataon ng oportunidad ng dyablo. Alam niyo sa Halloween mga kapatid sasabihin natin maliit na bagay lang yan Maliit na bagay, pero nakita naman natin ang kasaysayan niya at ang mga iba't ibang mga tradisyon na dala-dala niya na masasamang tradisyon. Sasabihin natin, okay lang yan. Maliit na bagay lang. Alam niyo, yung maliit na bagay na yun, doon tayo titirahin ni Satanas. Dahil pinagbigyan natin siya ng isang maliit na bagay, pinapasok natin siya, binigyan natin ng pagkakataon, huwag daw natin bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Binigyan mo ng napakaliit na pagkakataon. Abay, wais yan, tuso yan, si Satanas. Doon tayo magagapi. Huwag natin bigyan ng kahit konting pagtingin si Satanas. Sapagkat mapanganib yan. Ang sabi sa atin dito sa James 4:7, kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at siya ay lalayo sa inyo. Yung paglaban yan, hindi physical. Sa pananampalataya yan. Labanan natin ang ating pananampalataya. Ang dyablo. Huwag mong bibigyan ng kahit katiting na pagkakataon. Nasasabihin natin, hindi, maliit na bagay lang yan. Naku, wag mga kapatid. Sundin natin ang ipinapayo sa atin ng salita ng Diyos. Ang sabi pa dito sa 1 Pedro 5:8, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Para siyang layon, naghahanap ng pagkakataon para lapain ka. Pag nakakita yan ng konting buta sa iyo, lagot ka sapagkat pinagbigyan mo siya. Kaya huwag nating bigyan ng kahit konting pagkakataon si Satanas. At ang Halloween mga kapatid ay binibigyan ng Halloween ng isang lugar ng pagkakataon si Satanas. So yun po mga kapatid, nasa na ba tayo? So yung susunod ay hindi dapat makibahagi ang mga Kristiyano sa mga hindi mananampalataya. O yan yung pang na natin, no? Pang ilan? Dalawa na lang ang hindi lumilitaw, no? So, doon sa mga nakapalibot yan sa 7 dahilan. So, pang na yan? Pang-apat na yan. Tama ba? Pang-apat o pang-5? Tama. Pang-5. Dalawa na lang, no? O yung mga mananampalataya, hindi dapat magkaroon ng bahagi sa mga hindi mananampalataya. Hindi tayo dapat makisama sa mga gawain na masasama na lalo na yung katulad example, yung pinag-uusapan natin, yung masamang tradisyon na yan. Huwag ka hindi ka dapat maging part niyan. Dahil sabi nga, hindi dapat tayo magkaroon ng bahagi. Saba natin na dampot yan, yung ganyang prinsipyo. Dito, sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 6:14, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Huwag daw tayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. No? Sapagkat anong pagsasama meron ng katwiran at kasamaan? Hindi pwede pagsamahin ng katwiran at kasamaan. O anong pagsasama meron ng liwanag sa kadiliman? Di ba tinanggal na tayo ng Panginoon sa kadiliman? Napag-aralan natin yan. Tapos dinala tayo sa kanyang kagilag-galalas na liwanag. Wala na tayo sa kadiliman. Huwag na tayo makisama sa kadiliman. Yung Halloween, digdig ng kadiliman yan. Literally, di ba? Ito pa yung sumunod na talata dyan. O anong pagkakasundo meron si Kristo kay Belial? Si Belial isang katawagan yan kay Satanas noong panahon na yon. O anong bahagi meron ng mananampalataya sa hindi mananampalataya? Wala tayong bahagi sa mga hindi mananampalataya. Lalo na yung mga masasamang tradisyon na yan. Kaya, ito pa sabi,
At anong pakikipagkaisa meron ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? O tayo mga templo ng Diyos. Kung templo tayo ng Diyos, huwag natin pasukan ng mga Diyos-Diyusan yan. Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananaan sa kanila at lalakad sa gitna nila, ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Bayan tayo ng Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa atin. Huwag natin papasukin lahat na may kaugnayan sa mga Diyos-Diyusan. Ito pa sabi, ang instruction sa atin, ang sabi, kaya nga lumabas kayo sa kanila at tumiwalay kayo. Sabi ng Panginoon yan. Ha? Sabi ng Panginoon sa Old Testament, kinote ni Apostol Pablo yan. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marami at kayo'y aking tatangkapin. Napakarumi ng kasaysayan na yan ng Halloween. Umiwas tayo dyan. At sabi mo ng Panginoon, pag ginawa natin yan, at ako'y magiging ama sa inyo. At kayo magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So, yun mga kapatid, hindi tayo dapat makibahagi yung mga Kristiyano sa mga hindi mananampalataya. Makibahagi dyan sa mga masasamang tradisyon ng mga hindi mananampalataya. Na ang iba sa atin, doon din naman tayo nang galing nung araw. Tinubos na nga tayo ron. Wala na tayo rito. At ito pa mga kapatid, yung ika-6 na dahilan, ang pagdiriwang ng Halloween ay pakikibahagi sa kadiliman. Kitang-kita naman mga kapatid, di ba? Puro kadiliman yan. Degdig na mga kadiliman, puro mga doktrina ni Satanas ang pinag-ugatan yan. Huwag daw tayo magkaroon ng bahagi yan. Kundi, sabi dito sa Efeso 5:11, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad na mga to. Nadaanan natin yung talatang yan nung nakaraan lang. Huwag daw tayo makibahagi, huwag tayo magkaroon ng fellowship sa mga unfruitful works of darkness. O may maganda bang ibubunga yung Halloween na yan? Wala naman Walang ibubungang maganda yan. Isa yan sa mga halimbawa, bukod sa mga iba't ibang mga kasalanan na pag-aralan natin yan, Yung mga gawa ng laman din, kasama rin yan. O dito lang tayo sa Halloween, applicable din yan, talatang yan. Ilantad daw natin, kaya nga inilalantad natin ngayon sa inyo yan Kaya nga in-expose natin, nagbigay tayo ng historical background yan at ng mga practices na sinasagawa sa loob ng pagdiriwang ng Halloween doon sa noong unang panahon. At hanggang sa panahon natin ngayon, mga kapatid, may mga witch, mga nagpa-practice ng divination sa iba't ibang panig ng daigdig na talaga kapag ganitong panahon sa October 31 ng gabi, dahil naniniwala pa rin sila doon sa Samhain Festival, doon sa Celtic Festival. Talagang, gaya na sinabi natin kanina, talagang yan yung time nila para makipag-usap sa mga espiritu. So, dyan nakita natin na ang pagdiriwang ng Halloween ay pakikipagbahagi sa kadiliman. At tayo mga Kristiyano ay inutusan, wag tayo magkaroon ng bahagi dyan. Ngayon, dito sa huling bahagi ng ating aralin, yung ikapito natin mga kapatid, yung Halloween ay paraan para madaya mga tao. Di ba nadadaya na din mga tao? Ginagawa nilang moderno yung Halloween. Yung iba, ayaw na ng mga multo-multo na itsura. Kaya may makikita ka pag Halloween party, naka Spider-Man, naka Batman, naka Wonder Woman, at naka-Darna. Yung gano'n nila para medyo hindi naman mga mukha multo. Iyon din yun Pinalitan mo lang, nilinis mo lang, ginawa mo lang moderno So, makita nyo, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, maraming nadadaya. May babala nga si Apostol Pablo, di ba? Ito nadaanan na natin ng araw. Mag-ingat tayo dahil ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 4:1, ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ng iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Nakakita nyo naman yung Halloween, literal, aral ng demonyo yan. Pero nahihikayat tayo, nadadaya ibang mga tao dahil may mga espiritu mandaraya. Ang gagaling nila magpaliwanag tungkol dyan sa Halloween na yan, ay papaliwalag din, hindi masama yan. Ako, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, batay sa kasaysayan at sa mga practices niyan, na hanggang sa panahon natin ngayon, meron pa rin ganyan sa iba't ibang mga bansa, yung mga nagpa-practice ng witchcraft, na kapag sa gabi ng Halloween,
talagang nakikipag-usap sila sa mga masasamang espiritu. At tayo nakikipagdiwang sa kanila. Hindi dapat, di ba? So, yun po mga kapatid. Ang nakikita nating mga kadahilanan, yung huli nga, yung Halloween, paraan yan para madaya mga tao. Ngayon, kung magmamatigas tayo, sasabihin natin, maraming katwiran ng tao dahil masaya sila. Masaya. Dinaanan na natin yan. Hindi ko mo masaya ka, tama yan. Hindi ko mo gumagawa ka na mabuti during that time. Tama yan celebration. Yung pandaraya ni Satanas Tuso yan si Satanas Ito, hindi ko mo, marami ang may gusto niyan. At ngayon, kung may nakikinig dito, sinasampantaha ko na yung iba ay hindi sumasang-ayon sa mga inilatag natin. Dahil ang katwiran nila, wala naman daw silang masamang ginagawa. Abay mga kapatid, at mahirap tuligsayin yan. May nadinig nga ako sa preacher, tinanong yan Isang preacher na hinahangaan ko pa naman. Hindi dito sa Pilipinas, no? Doon sa Amerika. Hindi naman tayo nakarating na Amerika, no? Nakikinig lang ako sa kanyang programa. Hindi ko nababanggitin ng pangalan, no? Tinanong siya dyan di sinabi niya yung tungkol doon sa... Ang tanong niya, katulad ng tanong nung nung aralin natin Dapat ba makipagdiwang ang mga Kristiyano sa Halloween? Alam niyo naging sagot niya? Sinagot niya, nagsimula rin siya sa kung paano ako nagsimula. Na galing nga sa Celtics, sa Samhain Festival. Alam niya yung kasaysayan Pero alam niyo yung konklusyon niya? Ang konklusyon niya bahala ang tao rin kung ano yung conviction. Ako hindi ako sangayon sa ganun mga kapatid. Bakit ko iiwanan kayo sa ere? Nasasabihin ko, bahala kayo kung ano conviction nyo. Sinasabi ko na nga sa inyo mga kapatid na masama ang pinanggalingan yan. Anong conviction pa? Huwag tayong, iniisip ko, maaaring maraming magalit sa akin. Dahil sinasabi kong masama magdiwang ng Halloween. Naku mga kapatid, ingat tayo, hindi ko mo popular ang isang bagay susundin na natin. Hindi ko mo maraming gumagawa susundin na natin. Tandaan ninyo, dito sa mga huling talatang babasahin natin. Dito sabi nga ng ating Panginoon Kristo, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Yun ang yung instructions sa atin ng Panginoon Kristo. Piliin natin yung makipot na pintuan. Hindi ko mo marami, hindi ko mo maluwag, dadaan ka roon. Gustong-gusto ng tao yung maluwag. Gustong-gusto ng tao yung majority. Eto, mas nakakarami kami. Kaya mas tama kami. Mali yun. Dito nga, pagdating sa kaligtasan yung makipot na pintuan, nandun yung kaligtasan Dahil sabi rito, ang instruction, dun tayo pumasok sa makipot na pintuan. Dahil pag malapad ang daan, lalo tayo matakot dyan. Sapagkat malapad ang daang patungo sa kapahamakan at maraming pumapasok doon. Maraming pumapasok doon sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakatatagpo nito. Niyon. Makita nyo na mga kapatid, hindi paramihan yan. Katulad din yan, pinag-uusapan natin. Hindi ko mo, buong barangay natin nagdiriwang ng Halloween at ikaw hindi makipagdiwang ka na. Katulad din yan ng ibang mga tradisyon, sasabihin natin, hindi, nakakarami, nagdiriwang yan ano ngayon? Kung mali nga yan galing nga yan sa paganismo Di ba natin naunawaan yan? Parang kinukonsinti mo yung ibang mga tao dyan. Kung ikaw, halimbawa, nagiging matibay yan. So marami na tayo nasabi tungkol dyan mga kapatid. So yun po mga kapatid, sundin natin yung prinsipyo, manindigan tayo doon sa mga aral ng banal na kasulatan. Sana mga kapatid nakatulong sa atin ang araling ito. Maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Purihin natin ang Panginoon. Muli po tayong manalangin.